mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, i-analyze natin ang Bitcoins against US dollar Tether dahil marami na naman po nagtatanong kung ang Bitcoin ba tutuloy-tuloy ba siya ng pagtaas ngayon 2024 o kaya naman magre-retrace ito bago matapos ang taon. No, yan ang sasagutin natin sa video na ito, and let us have a healthy discussion sa comment section below. Okay, pero kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel or sa aking TikTok account and any other social media accounts, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, and we have almost 30,000 followers of all combined social media accounts, no? So, gumagawa tayo ng mga contents about business, trading, investing, personal finance, and economics, no? At tayo rin po ay isang business owner, investor, content creator, finance, and accounting tutor as well. So, kaya naman kung gusto mo matutunan ang lahat ng ito, mag-subscribe ka na or mag-follow ka na sa lahat ng aking mga social media accounts, no? So, without further ado, mga ka-traders, i-analyze na po natin itong galaw ng Bitcoin. So, yun nga, sa mga hindi pa nakakalam dyan, bakit Bitcoin, no, ang unang ina-analyze natin when it comes to cryptocurrency market? Dahil ang Bitcoin, yan yung nagsisilbing mother coin or index, no, na sinusundan ng karamihan ng lahat ng altcoin. So, pag bumaba ang Bitcoin, karamihan, bumababa rin talaga, and the overall market sentiment is very dependent on Bitcoin. No? Pagka yan ay tumaas ang Bitcoin, tumataas din ang karamihan ng mga cryptocurrencies. No? So, kaya kailangan at importante nating malaman, no, kung saan nga ba patungo ang presyo nitong Bitcoin. So, first, no, ang context muna natin is technical analysis. No? Makikita natin, ang pace kasi ngayon ng Bitcoin ay yung tinatawag natin na accumulation pace. So kung makikita nyo, meron tayong mga nakikitang minor pullback dyan or minor correction. So mas okay na yon na makita natin yon dahil kapag ka hindi po nagkakaroon ng pullback or correction, yun po ay tinatawag natin na overheating, no? Baka mamaya sa sobrang taas na niya, bigla na lang mag-rug pull yon or bumagsak, di ba? So example lang po, no? Hindi naman mangyayari yon. So ang point lang natin, natural lang yan or healthy yung mga market pullback na yon or correction to move higher and higher and higher. Okay? So ngayon, ang perspective natin dito, nagkakaroon ng pullback, pero ang maganda niya ng Bitcoin, meron siyang mga support levels, no, at around 40,000 US dollar area dito po, no? So every time Bitcoin reaches 40,000 levels, it bounce back only, no, to the resistance range of 44,000 to 44,500 US dollar area. So ibig sabihin po nun, nagba-bounce and back lang po, back and forth ang galaw ng presyo ng Bitcoin. No, yun ang market sentiment natin. Pero syempre iba pa rin yung tinatawag natin na fundamental analysis. Syempre long term, halos lahat nakatingin ng tao, no, sa by 2024 Bitcoin, there will be what we call as Bitcoin halving, na talaga namang ayun ang magpupush through ng pag-angat ng Bitcoin and the whole cryptocurrency market. No, maaring ngayon, no, bago magtapos ang taon, makakakita tayo or nakakakita tayo ng mga pullbacks diyan. Pero sa full year ng 2024, no, based on my research, analysis, and own sentiment, no, as a junior analyst and as an 8-year investor na matagal na, no, naabutan ko pa yung 2017 ng pag-angat ng Bitcoin, yung panahon pa ng hype, talagang cycle lang po yan ng Bitcoin. No, maaaring bababa siya ng napakalaki, halimbawa, bababa siya dito o kaya hanggang dito, pero in some time, no, talagang umaangat lang siya. Kaya nga tayo tinatawag na may market cycle, di ba? So, kaya yun, no, on the technical perspective naman, short term, makikita natin nagkakaroon nga ng pullback. Possible siyang bumaba dito sa 40,000 levels, no? Pero, ang katotohanan niya, kung long term natin titignan, possible talaga to na maabot niya yung 70,000 levels, no, by 2024. So kayo mga ka-traders, anong insights nyo, no, dito sa Bitcoin, no? Kasi marami nagsasabi magpo-pullback daw, mas marami naman nagsasabi dahil Bitcoin halving, tataas na ito by 2024. No? Pero isa lang ang sure dyan, tataas man, no, by 2024, there will be always retracements, no? There will be always putbacks, no? So kaya nga makikita natin dito na kahit nagkakaroon siya ng retracements dyan or pullbacks, syempre tumataas pa rin siya at nagsusurvive yung market, no? Kaya again, sana mga ka-traders, no, natulungan kayo ng video na ito upang makapag-decide, no, sa inyong trading and investing activity. At syempre, i-share nyo naman sa akin dyan, no, kung ano yung mga inyong analysis and insights, no, patungkol dito sa Bitcoin.
sa iba't iba pang financial markets, no? Kasi nagte-trade din tayo dyan. So yun lamang mga ka-traders, no? Follow for more videos like this. Follow for more contents like this. The Estudyante Trader here. Thank you po.